Sorry, accountant, walang acquirer. Company A ko, company B niya, nag-decide lang mag-combine, nag-decide lang mag-merge, nag-decide lang kami na company A plus company B, company A, B na yung tawag ngayon. Okay? So walang acquirer, equal kami, pantay kami. Okay? Kung sinabi niya yon, exercise professional skepticism, sasabi mo, equal ba talaga kayo ngayon? Okay, equal ba talaga kayo ngayon? Interviewin mo bigla. So sino na yung CEO? Sino yung CEO ng bagong company niyo? Kanino siya galing? Company A or company B? Okay? Parang galing kay company A. Gumanon siya. CFO, COO, kanino galing? Kay company A, kay company B? Sabi niya, ay, kay company A din. Okay? Sabi ko, yung board of directors, kanino galing? Sabi niya, ay, hindi, yan board of directors. Oh, meron galing kay company A, galing kay company B. So, halo po, halo. Sabi ko, ganon. Ilan? Ilan galing kay A, ilan galing kay B? Mas marami raw kay A kaysa kay B. So, parang ang dami mo ng clue kung sino yung acquirer doon. Sabi mo, equal ba talaga kayo? Okay? So, in that case, the acquirer is company A and the acquiree is company B. Kahit na sinabi ng ng client mo na equal sila, baka in form, baka on paper equal sila. Alam mo naman tayo mga accountants, substance over form. 'Di ba? So ayan alam mo na, wala pong case na walang acquirer. Kung pipilitin niya, please mag-print ka ng IFRS 3, highlight mo 'yon, yung determine the acquirer at hindi sasabat. Iaabot mo ng mabuti sa client mo. Okay? So with that, sorry minsan naalala ko yung mga audit days ko na gusto kong gawin yan. Naalala ko bawal nga pala. Kaya dito na lang ako sa academy. Okay? Yung board na yung sinasampal ko. Okay. So, paano ba tayo nagkakaroon ng business combination? Well, there are two possibilities, no? Two possibilities. Pwedeng ito, pwedeng ito. Unahin muna natin nasa taas. Pwede nating bilhin mismo yung assets and liab niya. As in, literally, acquirer, magbabayad kay acquiree, bibigay yung assets and yung liab niya. Okay? So, may natira pa ba kay acquiree? Binigay na niya yung asset, binigay na niya yung liab. May natira pa ba? Well, meron. Yung natanggap niya. Di ba? Binigay niya. Pero may natanggap siya. So, meron naman natira. Pero, aanhin niya yan para lang isole sa equity niya, para ibigay sa shareholders niya. Para yung shareholders, isurrender na yung shares. Para ikaw, the acquiree, i-retire mo na yung shares. So wala ka ng asset, wala ka ng liab, wala ka ng equity. Wala ng acquiree. In this type of business combination, the acquiree will be dissolved. Lahat mapupunta na kay acquirer. This is known as net asset acquisition. Literally, in-acquire yung assets and liab ni acquiree. So wala tuloy natira kay acquiree. Okay? So yan po yung net asset acquisition. Now, tanggalin ko muna itong mga shareholders na to para hindi ka malito. Sabi kasi sa step 3, ano nga step 3? Recognize and measure assets acquired, liab assumed, di ba? At fair value on acquisition date. So, that means, on this date, i-measure ko nga yung assets. So, kunwari, yung assets ni acquiree na nakuha ko, 15. Tapos yung liab ni acquiree na nakuha ko, kunwari lang 4. Okay? So, that's step 3. I-measure mo yung nakuha mong assets and liab. Okay? Ano yung step 4? Recognize and measure goodwill or gain from bargain purchase. So, paano po natin gagawin yon? Ganito po. Magkano bang binayad mo para makuha yung 15 na asset and yung 4 na liab? Let's say, ang binayad mo ay 10 pesos. Okay? So what if nagbayad ka ng 10, nakakuha ka ng 11? Tama? 15 minus 4 15 asset, 4 liab. So technically, ang nakuha mong halaga ay 11. Ang binayad mo para sa 11 ay 10 pesos lang. So, nakatipid ka? Parang yes, no? In English, ang tipid ay bargain. What a bargain, di ba? Okay? So, parang nakatipid ka. Masaya ka ba doon? Of course, di ba? Sino bang hindi masaya doon? So, gano'ng kasaya? Mga 1 peso na saya. So, yung 1 peso na yon is the gain from bargain purchase. Okay? Mas marami kang natanggap kaysa binigay, edi tumubo ka. Masaya ka, gain. Okay? Eh, what if baliktad? What if, imbes na 10 pesos pala ang binayad mo, what if 20 pala ang binayad mo? Nagbayad ka ng 20, ang natanggap mo lang na assets and liab ay 11. So, sobra yung bayad mo. Masaya, malungkot? Hindi. Hindi ka malungkot. Hindi ka malungkot. Gaslighter. Hindi ka malungkot. Okay? Hindi ka malungkot. Bakit? It's all part of the plan. Ay, pa-email lang, no? It's all part of my plan. Okay? Bakit? Hindi naman lahat nandyan sa papel na yan. Hindi naman lahat nakikita mo dyan sa accounting na yan. Okay? In reality, may iba ka bang makukuha na hindi mo nakikita dyan sa assets and liab na yan. Kunwari, nag-acquire tayo ng isang malaking company, let's say Apple Incorporated. Okay? Siyempre, when we say Apple, the first thing that comes to mind of most people is, ay, high-end yan, high quality yan, premium, luxurious, di ba? Meron siyang brand image. Meron siyang reputasyon sa public, di ba? Yung reputation, yung image, asset ba yun na nakikita ko dito? Mayroon ba ganun? IFRS 13, okay? Yung IFRS 41. Mayroon ba ganun? Mayroon ba standard na nagsasabi meron kang image na asset? Parang wala. Pero in reality, meron ba talagang image yung mga company? Yes, di ba? Yes. So that means, kapag in-acquire ko yung company na yan, yung image niya, baka mahawa sa akin, di ba? Baka sa akin na i-attribute na high quality, sa akin na i-attribute na premium, luxurious, di ba? Something na meron talagang benefit in the real world, and yet because of accounting standards, hindi ko na-recognize as assets, kaya wala siya dito. Gets? O kung hindi mo gets, kunwari na lang ganito. Kunwari, wag naman sana, wait lang, nakon. Pero kunwari, ang Reo na-acquire. Okay? So yung may isang malaking company, bibili ng Reo. Let's say SM. Okay, ang SM gusto ng review school, binili ang Reo. Ganon. Saan makukuha ng SM sa Reo?
Yes, makukuha niya yung tables and chairs mo, yung platform na to, yung whiteboard na to, makukuha niya yung PPE. Yes, makukuha niya yung marker, yung handouts, makukuha niya yung inventory. So assets yun, makikita ko dito. Pero other than yung mga yun, ano pang makukuha ni SM? Ano pang makukuha niya sa Rayo? Ano? Sige, sabihin mo na. Sabihin mo na. Kanina, gusto ko marinig. Putik na yun, narinig ko Mark Nina. Louie Marasigan yung script. Ano ba yan? Mali naman yung script na nakuha mo eh. Yung script natin, in-email ko sa'yo kagabi, di ba? Yung script natin is, makukuha rin si Louie Marasigan. So that means, makukuha niya yung knowledge ko. Makukuha niya yung image ko. Makukuha niya yung yabang ko. Makukuha niya yung reputation ko, di ba? Yung mga ganun, makukuha niya lahat tungkol sa akin. Pero, Louie Marasigan, nandito ba sa assets? Hindi. Kasi Louie Marasigan is not an asset of Rayo. According to the accounting standards, di ba? According to accounting standards, hindi naman asset si Louie Marasigan. And yet, kapag na-acquire ang Rayo, makukuha niya si Louie Marasigan. So, lahat ng kaalaman ko, lahat ng funny jokes ko, di ba? Lahat ng relatable examples ko, lahat ng artistic design ko, makukuha niya. Okay? So, that means may something. That means si acquirer, kaya siya nagbayad ng sobra kasi may something else na wala dyan. Sabi niya, alam kong sobra on paper, pero I believe ito talaga ang halaga mo. May something ka na wala sa papel. So yung something na yon, sabi ko, gawin na lang nating asset na ako lang ang nakakaintindi. Asset na ako lang ang naniniwala, buong mundo hindi maintindihan. Goodwill. Diba? So yung sobrang bayad mo is attributable to goodwill. Goodwill is an asset, pero it does not meet the identifiability criterion. That means hindi siya intangible asset. Kasi kapag tinanong ko yung ibang tao, may ganito ba talaga? Wala. Ikaw lang yung nakakakita. Ikaw lang yung naniniwala dyan. Kasi wala namang accounting standards na iba na nagsasabing may ganyan. Okay? So ganun po, no? So kapag sobrang bayad, goodwill. Kapag kulang, gain. Alright. So that's it for net asset acquisition. What about the other one? Stock acquisition. So stock acquisition po, anong nangyayari? From the name itself, you acquire stocks. You acquire shares. So that means si acquirer ay bibili ng shares ni acquiree. Kanino? Hindi na kay acquiree. Kasi sino ba ang nag-hold ng shares ng company? Di ba? Shareholders. So that means the acquirer will transact with the shareholders of the company E. Hindi po yung company mismo. Okay? Ano itong mga box na to? Share certificate po. Okay? So may share certificate sila para alam mong shareholders sila. Ay, dapat pala hawak kasi holders nga eh, di ba? O yan hold nila Ayan. For example, one shareholder has one share. Okay? So in other words, company E has 4 shares outstanding. Question, kailangan bang bilhin ni acquirer lahat ng shares to gain control? Hindi naman. Kailangan lang niya ng enough to gain control. So, by default, enough to gain control means majority. Tama? Parang may ganun sa FAR eh. Tama ba? Sa FAR may ganun. Parang sa FAR sinabi niyo na kapag 0 to 20 exclusive, that is passive income. That is passive investment. Accounted for using FBPL by default or irrevocably FBOCI. Tama? Kapag 0 to 20%. Okay? Passive investment siya kasi nag-invest ka sa kanya na wala ka namang intention makialam sa ginagawa niya. Nag-invest ka lang kasi gusto mong tumaas mag-isa yung halaga. Nag-invest ka lang kasi gusto mong bigla-bigla nakaka-receive ng dividends. Pero hindi ka nag-invest para maki-epal dun sa decision niya. Okay? Kasi kung yun yung intention mo, kailangan damihan mo pa ang bilhin mo para magkaroon ka ng significant influence. 20 to 50 inclusive is an associate. Meron ka ng investment in associate doon, di ba? Accounted for using equity method under IAS 28. Tama, sinabi rin yan sa FAR, di ba? Dahil marami-rami ka ng mga shares, medyo malakas na ang boses mo sa decision making. Pero yung lakas na yon, hindi naman ibig sabihin lagi kang panalo. Kasi para lagi kang manalo, you need majority shares by default. So from 50% to 100%. Okay? Shaded means kasama yung number na yon, not shaded means hindi, no? So kapag more than 50% up to 100%, that is now your subsidiary. And you are now known as a parent. The acquirer is the parent, the acquiree is the subsidiary. Okay? How do you account for this? In the separate FS of the parent, either cost method or equity method. Pwede rin fair value method, pero bihira po yun. But anyway, you will later consolidate using IFRS 10. Okay? So anyway, so ito yung hanap natin. So that means, going back to my example, hindi ko pala kailangan bilhin 4. Sapat na 3 lang. Kunin ko po mga shares nyo, ha? Bilhin ko na yan. Mine na yan. Bye-bye. Okay? Yan. So that means si subsidiary is now 75% owned by me and 25% owned by this person. Okay? 75% is majority. That means I will always win in the voting for relevant activities. That means I have now control. I have interest in your company and I have control over your company. I am now known as the controlling interest. Diba? The parent is the controlling interest. Pero your company, subsidiary, also has another type of shareholder. May iba pang tao na may interest sa kumpanya mo. Sino yon? Siya. Shareholder ba to? Yes. Hawak pa niya, di ba? Shareholder ba siya? Yes. Pero may control ba siya? Wala. Anong tawag sa kanya? Non-controlling interest. Okay? At sabi ng step 3, kailangan hindi mong i-ignore yan. Kailangan kasama pa rin siya sa accounting mo. So expect in the Conso FS, meron kang mga makikita doong NCI, non-controlling interest, because of step 3. Okay? Alright. Now,
Isa pa, before ako mag-move on dito sa huli natin sasabihin, isa pa dito is, hindi naman lalabas sa problems, baka lumabas sa theories, most likely lalabas kapag nag-CMA exam ka, pero ito gusto ko lang talagang ikwento para ma-appreciate mo ang accounting, no? Ano to? Napansin mo, si parent, kanino nag-transact? Di ba nakipag-transact siya with shareholders? That means si subsidiary, walang kinalaman sa transaction na to. Ang bumili, parent. Ang nagbenta, shareholders. Subsidiary, walang kinalaman. That means, si subsidiary, kay gusto niya or hindi, pwede siyang ma-acquire. Pwedeng may bumili sa kumpanya niya kay gusto niya or hindi. Pwede siyang ma-acquire, pwede siyang maging acquiree, pwede siyang maging subsidiary kay gusto niya or hindi. Ano lang yung kailangan? Kailangan lang yung shares niya, majority, ay mabili ng iisang tao. Di ba? Kung ayaw niya, mangyari yun, pero nangyari pa rin, that is what is known as a hostile takeover. Ewan ko narinig mo na yun. Usually narinig mo yan dun sa mga drama na may corporations no? Yung mga K-drama, okay? Yung startup. Or kung support local ka, edi Can't Buy Me Love by Maris Racal and Anthony Jennings. Ay, by Don Bell pala, by Don Bell. Okay? Di ba may mga ganun may mga hostile takeovers doon. Ma-acquire yung company natin kapag binili ng isa pang company yung majority shares natin. At yun yung reason bakit yung mga CEO, yung mga CFO, yung mga mataas na level na managers, sobrang obsessed sa share price ng company nila. Kasi di ba kung iisipin mo, yung share price, yan yung magkano binebenta sa stock market. So that means, hindi naman yung company mo yung magbe-benefit dun Di ba? Kasi na-issue mo na yung shares. So nakuha mo na yung pera. Di ba? So kung magkano man yung share price sa market, technically, hindi matatanggap yun ng kumpanya. And yet, sobrang obsessed ng mga top level managers sa share price nila. Bakit? Kasi kapag yung share price naging mura, bumaba, edi mas madaling mabili ng mga taong tulad nito. At kapag nabili ng taong tulad nito, magkakaroon siya ng control. At kapag nagkaroon siya ng control, tatanggalin niya yung top management, ipapalit niya yung mga taong gusto niya. So that means yung mga top level managers threatened. Kapag ma-acquire yung company nila, malamang yan goodbye na sa kanilang position, di ba? Goodbye na sa kanilang trabaho. Kasi syempre, under new management, lalagay nun yung mga gusto niyang tauhan. Okay? Nagets yun? Alright. Syempre, marami pang intricacies doon, no? Meron pang mga safeguards dyan. Pero again, since hindi naman siya for problem solving, pwede mong basahin na lang yun kung interested ka. I do not recommend for the CPA boards kasi usually naman hindi lumalabas na yung ganun ka-deep. Okay? So anyway, last one for today. Ay, wala na pala akong time. Pero, sige. Attorney Chris pa yung next. Okay. Sir Vinson, pero wala siya. Attorney Chris. Ay, spoiler alert. Sorry, hindi mo pala lang. Anyway, mabilis lang. Sabi kasi natin, hindi mo dala yung handout na po. Kaya ako talaga sila. Anyway, sabi kasi natin, paano sinasolve yung goodwill or yung gain? Ganito po, value given up, value received. So, paano natin gagawin yun? Ganito po, value given up ay yung considerations. Ito na yung template na gagamitin mo versus yung value received, which is the fair value of the net assets of acquiree. Okay? Considerations yung binayad mo, net assets yung natanggap mo. Fair value yung measurement doon, kaya fair value of net assets tayo. Okay? So, ano-ano ba yung considerations na pwede? 5 po. Ano yung 5 to? Siyempre, pinaka-simple, cash. Bayad ka ng cash. Pero kung wala kang cash, pero may iba kang asset, edi yun na lang. Non-cash assets. Pero paano ang valuation? Fair value. Okay? Kung wala kang asset pero gusto mo pa rin mag-acquire, baka gusto mong mangutang. Mag-issue ka na lang ng debt securities. Siyempre, ang measurement, fair value pa rin po. Usually, this comes in the form of bonds para formal, coupon bonds, funds payable. Pero minsan may mga problems ako na-encounter. Ang in-issue raw ay notes, nakakaya naman, promissory note, nasa scratch paper. I promise to pay 10 billion. Okay? So anyway, para maging unique, sige. Okay. Next, number 4. Ano bang pwede mong ipambayad? Equity securities mo. Mag-issue ka ng own shares mo. Okay? Gawin mo siyang shareholder para ma-acquire mo yung assets and liabilities niya. Okay? So yan na po, no? So yung 4 na yan, yung mga pwede mong ibigay sa kanya ngayon na consideration. Yung pang-5 kasi ay maaaring hindi ibigay at all. Itong pang-5, ibibigay ko sa future, pero hindi sure kasi it is based on a contingency. This is contingent consideration. Ano ba meaning na contingent consideration? May condition. Kasi ganito, bigyan kita ng 10 pesos ngayon para acquire ko yung business mo. At dahil in-acquire ko yung business mo, baka gumanda operations ko, baka tumaas net income ko. Naku, kapag this year tumaas net income ko, umabot ng 1 million, sobrang saya ko noon. Alam mo, dadagdagan ko pa yung bayad ko sa'yo. Yung 10 pesos mo, dadagdagan ko pa yan. So yung dagdag na yon is contingent consideration. Kasi later, kapag mataas yung net income, umabot ng 1 million, dadagdagan ko yung consideration ko sa'yo. Contingent consideration yun. Eh what if later, hindi pala umabot 1 million? Babayaran ko pa rin ba? Hindi na. Sa'yo na yung 10 pesos mo, pero hindi ko na dadagdagan yun. Ito yung 10 pesos, pero hindi ko na dadagdagan yun. Okay? So sige, yan po ang considerations. Next, net assets. Siyempre, this is simply fair value of assets minus fair value of liability, or the book value of the net assets plus minus the adjustments. Plus kapag undervalued asset, minus kapag overvalued asset, baliktad kapag liabilities. So ikaw bahala kung ito or ito, same lang naman po. That will give you FVNA. If consideration greater than FVNA, you get goodwill. If FVNA greater than consideration, you get gain from bargain purchase. Okay? So ako ganito ako mag-solve side by side para kita ko ano yung give up at kita ko ano yung receive. Yung iba kasi di ba vertical. Kapag vertical kasi, makukuha mo dito kapag daw negative yung nakuha mo, gain. Ayoko lang lagay na negative kasi gain nga, tapos negative. Paano kung mag-solve ako mamaya? Imbis na i-plus ko, baka ma-minus. So ingat, no? So ako, personally, hindi ko na nilalagyan ng ganyan. Nila-label ko na lang.
Alright? So I guess that's it for the intro to Business Combi. Walang matatakot doon. Yes, mahaba ang problems, pero kaya natin siyang i-digest one by one kasi ang una mo laging hahanapin ay ito. That means kung may makita kang given na hindi ito, huwag mo munang pansinin. More on that next week. See you then. Thank you. God bless. Stay safe.